Anong parte ng buhay mo ang masasabi mong pinakamahirap bago ka pumasok sa mundo ng showbiz? Marami nag-judge. Hindi naman ako yung pagdating ko. Paglingon ko yan, pogi agad. Siyempre, nagsimula ako sa sunog ako, simpleng tao. Nangarap, kumbaga, nangarap lang tayo. Wala naman tao sigurong di nangarap, di ba? Kagaya ko, nangarap din ako. Pero dumating sa point na dinajudge tayo ng tao. Pero lahat ng yan, sabi ko sa sarili ko, kung para sa'yo at naniniwala ka sa Panginoon, magbibigay siya. Binigay naman sa akin. Masasabi mo bang mahirap at magulo ang buhay artista? Mahirap kasi maraming issues. Maraming yung mga bashers sa buhay mo, isang mali mo lang, hindi ka lang makapagpa-feature sa isang tao, ibabash ka na. Kumbaga sa artista kasi, hindi natin masabi kung hanggang kailan, di ba? Hindi naman habang buhay. Swerte mo kung maging Eddie Garcia style ka, mga 60, Matagal. 980, ganyan. Dapat maging mauta ka pagdating sa pera. Paano mo hinahandle yung mga bashers? Deadbay mo lang. Hindi na nawawala sa mundo yan. Eh sabi nga nila, good or bad, publicity is always publicity. Welcome sa vlog ko, Doc Albert Perez. May kasama tayo na matagal ko ng kaibigan at matagal ko ng kapartner sa badminton. Ngayon, syempre artista, special day for me kasi ito yung simula ng aking vlog at siya pa ang kasama ko. Gusto kong makilala nyo kung paano ko siya nakilala bilang isang simpleng tao. Ngayon, okay ka na ba, Neil? Yes, Mars! May mga tanong ako na baka naman, simpleng tanong lang sa tagal-tagal nating magkaibigan. Wait lang, parang kinakabahan ako kung ano yan eh. Hindi. Simple lang Sige, to at alam kong kayang-kaya mo to. Ano ba to? Comedy o ano bang mga dapat kung ano yun? May mga konting comedy, may konting seryoso, pero ito gusto ko sila kasi makilala kung paano ko kita nakilala. Yeah. Ngayon, anong parte ng buhay mo ang masasabi mong pinakamahirap bago ka pumasok sa mundo ng showbiz? First of all, syempre gusto ko lang muna magpasalamat sa aking kumpare, sa aking kaibigan, sa pag-guest sa akin dito ngayong gabi at isang karangalan. And at the same time, at ako'y natutuwa dahil syempre, sa napakasimpleng ganito, kumbaga, mas gusto ko na mas makilala niyo ako ng gusto ko, ano man yung friendship namin eh. But yung question mo ngayon, about dyan, actually, sa akin siguro yung marami na dyan. Kasi syempre, hindi naman ako yung pagdating ko, paglingon ko yan, pogi agad eh. Hindi eh. Syempre, nagsimula ako sa sunog ako, simpleng tao. Nangarap, kumbaga, nangarap lang tayo. Wala naman tao sigurong di nangarap, di ba? Kagaya ko, nangarap din ako na sana isang araw maging ganito para makatulong sa pamilya, di ba? Pero dumating sa point na dinajudge tayo ng tao. Bakit ikaw? Ang itim mo, anong kaya mo? At hindi ka naman mukhang artista. Pero lahat ng yan, sabi ko sa sarili ko, kung para sa'yo at naniniwala ka sa Panginoon, ibibigay siya. Binigay naman sa akin. So, until now, on my 13 years sa showbiz career ko. Tagal na rin. Yeah, masasabi ko na kahit paano, ups and downs ang showbiz eh. Bida ka, minsan nasa taas, minsan sa baba. But the important thing is, masaya ka sa ginagawa. Pero di ba nag-start ka rin as, di ba, nag-aral ka rin sa public school? Yeah, As in, normal na estudyante. Tapos, high school, public school ka rin ba? Yeah, public school. Kaya talagang alam mo yung hirap ng buhay. Yes, oo naman. Na Galing tayo sa masa. Pag galing ka sa masa, hindi na mawawala sa puso't isip mo yung masa. hindi nagbabago. Kasi nung pagkakilala ko sa iyo, hindi ka suplado, hindi namin tiningnan na artista ka, lalo na sa badminton world. Ngayon, masasabi mo bang mahirap at magulo ang buhay artista? Mahirap kasi maraming issues. Maraming yung mga bashers sa buhay mo, isang mali mo lang, hindi ka lang makapagpa-picture sa isang tao, ibabash ka na. Pero masarap kasi kahit papaano, kumbaga sa akin, on my experience, masarap kasi, well, it depends on sa artist hindi ko naman nila lahat. Pero ako, based on my experience, masarap. Kasi kahit papaano, marami rin ako na-invest sa buhay ko na masasabi ko sa sarili ko. And again, I'm thankful na ginaid ako ng mga tao sa paligid ko and my family. Na, kumbaga sa artista kasi, hindi natin masabi kung hanggang kailan, di ba? Hindi naman habang buhay. Swerte mo kung maging Eddie Garcia style ka, mga 60, Matagal. 980, ganyan. Pero dapat maging mauta ka pagdating sa pera. Pero paano mo hinahandle yung mga bashers? Deadbay mo lang. Hindi na nawawala sa mundo yan. Pagka talagang sikat ka hindi na mawawala. Well, pero kung sabi nga, basahin mo pagka lang. sikat. Sabi nga nila, good or bad, publicity is always publicity. Pero ano mga important lesson na nakuha mo dito sa career
mo bilang artista? The most important na natutunan mo sa buhay mo at ngayon na may pamilya ka na nagagawa mo at nakakapit mo. Siguro, always feet on the ground. Kasi, syempre, hindi mo alam kung hanggang kailan ang karera mo sa showbiz eh. Pero at least, kumbaga, kung matapos man yung karera mo, andyan yung mga naniwala at nagtiwala sa'yo, andyan pa rin sa paligid mo. Kumbaga, kung marunong ka lang bumalik sa dati mo, kung wala ka man sa karera mo, may mga tutulong ka pa rin sa'yo. Anong advice ang pwede mong ibigay doon sa yung nagsisimula pa lang na artista? Syempre, sabi mo nga, 13 years ka na sa showbiz. Ano ang pwede mong ibigay na advice para sa mga bagong possible na artista pa lang? Well, kung gusto mo yung ginagawa mo, then do your best, di ba? And kung talagang gusto mo rin yan, pagsipagan mo. Kasi hindi naman pwedeng ibibigay lang sa'yo ng isang bagsakin, artista ka na agad, di ba? Kasi like ako, from scratch, from ganito, lahat ng leveling ko at lahat ng struggles ko sa buhay dumaan sa akin. Hindi naman pagkapasok ko biglang showbiz agad ako eh. Galing tayo Hindi sa agad mga sikat, hirap. hindi agad sikat. Kaya dapat sipagan mo rin the same time kung talagang gusto mo at nasa puso mo yan, ilagay mo sa puso mo yan. Kasi kung hindi mo nilalagay sa puso mo yan, hindi ka tatagal sa industry. Ngayon, syempre, magkumpare tayo doon sa panganay mo. Ano si Neil bilang tatay? Kasi di ba nabago ng 360 yung buhay mo nung nagkaroon ka ng anak. Ano si Neil bilang tatay? Ako, so nakakaiyak yan ganyan. Kasi syempre, parang for me, sa dami ng pinagdaanan ko sa buhay, hiniling ko kay Lord yan. Hiniling ko kay Lord yan. Sabi ko, Lord, ilang taon na ako? Sabi ko, sana, baga, at the age of 30 ko that time, sabi ko, sana, bago mo wala yung edad ko sa kalendaryo. I mean, hindi yung buhay kumbaga yung, di ba hanggang 31 lang naman tayo. Sabi ko, sana ibigay sa akin ng Panginoon na magkaroon ako ng anak. Kasi habang nandyan yung magulang ko, gusto ko makita nila na yung apo nila na galing sa akin. Kasi halos ako na lang yung walang anak, di ba? Ang lakas ko kay Lord. Ang lakas ko kay Lord. Doon ko masasabi na hindi man ako ma-church, hindi man ako present always sa simbahan, pero ang lakas ko kay Lord. Kasi yung faith ko sa Kanya, lagi ko sinasabi, Lord, alam ko nandyan ka para sa akin. And ginaid niya ako sa magandang landas. That's why I'm here na I'm happy, kontento ko. Happy family. Na yung ngayon, I have two daughters and my wife. Masasabi ko na ako, yung pagiging responsable, binago ko lifestyle ko, binago ko buhay ko, binago ko yung mundo ko. Kung dati sa showbiz, gimmick, babae, aminado naman ako dyan, alam naman ang asawa ko yan, inom dito, gala dito, ganyan. May konti pa rin inom, may konti pa rin with friends, pero most of the time, mas more on dun sa pamilya Family ko. na lang. Kasi ikaw ang bumuo nito eh. Diba? Yung binuo mo na yun, dapat pahalagaan mo, ingatan mo. Kasi habang buhay, yan ang makakasama. Ngayon, lagi mong sinasabi ang Diyos. Dumating ka ba sa panahon na talagang bumaksak yung hindi namang career, yung nagkaroon ka ng problema at tinawag mo ang Diyos? Kaya dumating ba yun sa part na yun? Pero lahat naman siguro tayo darating sa punto na Mga problema, siguro yung mga sa akin yung pagsubok. pandemic. Grabe, I'm sure, di lang ako. Lahat ng tao sa buong mundo, Doon- tinamaan ng pandemic, kinwestiyon kung bakit ganito, bakit ganyan. Pero ako yan. Sabi ko, Lord, grabe yung pagsubok mo. Grabe yung pinagdadaanan ko, pamilya ko, nag-anxiety ako. Pero mas nangingibabaw sa akin na alam ko, Lord, may purpose kung bakit ang nangyayari lahat ng to. Kasi ako ganun ako lagi. Lahat ng nangyayari sa buhay natin may purpose. Why? Kung ito, in-expect mo, hindi binigay sa'yo, may purpose. Ito, binigay sa'yo, pero grabe naman yung challenge sa buhay. So, may purpose. Laging Lagi may purpose. So, yung purpose sa akin, sabi ko nga, yung nagkaroon ako ng about sa sabi ko, bakit ganito? Pero ibig sabihin lang, tinuturuan ka lang ng Panginoon para maging matibay. Tinuturuan ka lang ng Panginoon. maging ano mo, maging sandata. Yeah, maging sandata. At the same time, ito, binibigyan ka ng challenge. Ilulugmok mo na lang yung sarili mo. Ilulungkot mo na lang yung sarili mo. Gumawa ka ng paraan. Diba? Gumawa ka ng paraan dahil, kumbaga itong challenge na to, hindi lang naman ikaw, marami pa. Diba? Kumbaga, yung ibang mayaman, minsan, amin natin, hindi nagiging kontento sa buhay minsan, diba? Parang, lagi naisip, pag bumagsak sila, ang hirap nila paano iangat. Pero ang galing sa mahirap, is alam mo, kung galing ka sa mababa, alam mo kung paano iangat sarili mo, kung paano ka dumiskarte sa buhay, kung paano mo tulungan yung sarili mo. Kaya ako para sa akin, minsan na rin yan nangyari sa akin, pero sa akin, mas nanalig ako na may purpose lahat. Ngayon, di ba, lately, nanalo ka ng international Yes, award sa Taiwan, sa Taiwan. Ngayon,
Sa dami, sa 13 years mo bilang artista, nasaan ngayon si Neil? May mga proyekto ba? May ano pinagkakaabalahan ngayon ni Neil? Actually, first first international giving bodies ko yun, yung sa Taiwan. And pinalabas kasi isang pelikula ko na True or False Positive sa Taiwan. And then, thank you Lord kasi nanalo ako ng Best Actor in a Comedy. And that's the first Best Actor ko as a comedy. Kasi usually isa ko Best Supporting, New Movie Actor, so ito, it's international pa. So malaking impact sa akin yan. Right now, actually, gumagawa ako sa Batang Quiapo. Rumaraket-raket ako. Pero, puro dun muna eh. Mga raket-raket muna, tsaka kumbaga, mga guestings lang. Pero ngayon, balita ko, Hmm. tatakbo ka sa Napolitik, isang konsehal sa Yeah. kasi nakikita namin sa social media, nag-file ka kasama ang asawa mo na tatakbo kang konsehal ng Dasma. Yes, yes. So, bagong landas na naman to Bagong para mundo. sa iyo. Yeah, bagong mundo. Ngayon, ano ang gustong ipahiwatig o ano ang reason kung bakit tumakbo si Neil Coleta sa politics? Kasi ang laging sinasabi nila pagka artista, pagka nalalaos na daw, doon na lang pumupunta sa politics. Pero sa pagkakilala ko naman sa iyo, hindi ka papasok sa isang politics nang wala kang reason eh. So, lahat nagtatanong, bakit ka pumasok sa politics? Calling at God's perfect timing din kasi parang sabi ko nga sa mga ibang mga nagtatanong sa akin na kapitan muna, ganyan. Kung hindi mo kasi na-feel sa sarili mo, ang hirap pilitin eh, di ba? Pero right now kasi iba yung feeling ko eh. Kumbaga, tsaka i-correct yung sinabi mo, yeah, maraming nag-bash, may mga nagsabi sa akin na artistang nalaos, fallback ang politika. Actually, it's not fallback, it's giving back. Why? Kasi for me, kung ano man yung Dasma kasi, siyempre, doon ako nagsimula eh. Doon ako, parang kumbaga, doon ako mas nakilala, doon yung una nagtiwala sa akin, bago ko from scratch, hanggang sa nag-aaral, naging varsity, and then hanggang sa nag-showbiz ako, hanggang sa bago magiging mundo ko. Kumbaga, yung lungsod ko o yung Dasma, yung unang naniwala at nagtiwala ka sa akin. So, kumbaga ngayon, ako naman ang magbibigay sa kanila at magsiserve sa kanila as a public servant. At the same time, gusto ko naman ipakita sa kanila hindi lang ako artista sa ngayon, na gusto ko rin maglingkod. At gusto ko rin na ipakita sa kanila at sa mga sa nasasakupan namin sa Dasma na kumbaga gusto ko rin na pagdating ng panahon, sabi ko nga, maging kahit paano is maging boses ng kabataan. And yung mga naikot ko sa buong Pilipinas kasi sabi ko nga, nag-guest ako, may mga mayors na napupuntahan sa mga campaign. Sabi ko, bakit ako nagsasalita sa kanila and then nai-inspire sila sa akin, bakit di ko gawin sa sarili kong bayan? That's why ngayon, sabi ko nga, kung ano man yung vision ko and ano man yung goal ko at gusto kong gawin sa sarili kong bayan na makatulong ako at may ambag ko sa kanila, ngayon ko nararamdaman. Sabi ko, mahirap, nakakapagod. Kasi saya-saya ng buhay ko, ganito, ganyan. Pero sabi ko, alam ko may mga taong nagtitiwala at naniniwala sa akin. At nakikinig sa akin at gusto ko rin pakinggan. Na baka pagdating ng panahon, kung sakali man napala rin ako, mabigyan din natin ng importansya. Di ba sabi natin na magulo ang politika? Kanina ang sabi mo, masaya na ang buhay mo bilang tatay, bilang asawa. Ngayon, papasok ka sa isang magulong mundo ng politika. Tingin mo ba, sang-ayon ba ang asawa mo o buong pamilya mo dyan sa desisyon mo? Kasi di ba ang salita nila, bago ka humingi muna ng boto sa ibang tao, Pamilya. kailangan pamilya muna. Exactly. Bakit? Paano mo aayusin ang nasasakupan mo kung pamilya mo hindi sang-ayon o sang-ayon? Sang-ayon ba ang asawa mo? Yeah, it's very supportive naman pagdating sa mga decisions ko sa life and decision namin as a partner. Actually, question niya ako, sabi niya, kaya mo ba? Again, yung sinabi mo nga, pare na dumi, may ganito, ganyan. Sabi ko,
Gusto ko lang din naman sumubok, hindi para man-trip ha. Gusto ko lang din subukan na baka, again, yun nga, yung mga ibang tao na nagsasabi sa akin na baga mabigyan natin ng tulong, mabigyan din natin ng kahit paano ng importansya, and baka lang sakali sa kaalaman ko, sa experience ko, makatulong din ako. So, yung domain din na mawawala yan, pero sabi ko nga, ako magsiservisyo ko sa alam kong ako ang gumawa. Sa alam kong paraan na maayos at alam kong makakatulong ako sa tao na kumbaga na hindi ako actually mahirap sabihin pero Gagawin mo ang lahat. oo, gagawin ko lahat para lang makatulong. makatulong sa mga taong alam kong nangangailangan ng tulong. Ngayon may marami naman ako tao yung kaibigan sa Dasma. May dalawang tanong na binabato sa iyo. Unang-una, hindi ka lehitimong taga-Dasma. Yun daw ang sabi So sa nakita ko naman, marami kang pinopost sa social media na mga ID mo at mga pictures na doon ka nag-aral. Talaga bang hindi ka taga Dasma? Well, pinanganak ako sa Pasay, pero kasi nasunugan kami doon. So nawalan kami, nangyari, nawalan kami ng bahay. Pero months pa lang, mga 2 months pa lang, nakakuha ng bahay ang airpot ko sa Dasma. And yung age doon, na sa bahay namin sa Zone 1 is age ko up to now. So kung 33 years na yung bahay, 33-year-old na ako. Kung bagay sabi ko, na talaga litin mo ko Dasma, dito ko nag-kinder, you need a church, sa may tapat na gilid ng Pure Gold sa Zone 1. And then nag-aral ako sa Dasmariñas Elementary School, sa tapat ng Immaculate Conception from 1999 to 2004. And then from 2004 to 2007, nag-Congressional National High School ako. And naging member din ako ng drum and lyre band sa amin ng elementary. And naging member din ako ng Citizens Brigade Band of Dasmariñas na pinagmamalaki natin sa buong Pilipinas. Kasi nga, that was the first time na banda, na marching band na ipinresent sa Malaysia. So yun yung grupo namin dati. At saka may pagmamalaki ko dahil sobrang galing nila, Marami namang magaling. Pero ibang klase yung galing nila. Sa kumbaga, proud ako na member ako nun. Pangalawang tanong, ang sabi, ang kaya lang daw gawin ni Neil is sports. So, aside sa sports, ano ang maitutulong niya sa Dasma? Yeah, I'm into sports kasi badminton and basketball ako. Pero alam mo lahat ng bagay na yan, kumbaga hindi ko naman yung mga dati kong mga ginawa, yung mga tulong, di mo naman kailangan i-post yan Pero kung hahalong kakatin ko at ilalabas ko, masasabi ko rin sa sarili ko, marami rin tayong tinulungan. At marami tayong, yung vision ko from start ako ng showbiz, na nag-charity ako, again, di ko na kailangan i-post. Pero nandyan lang yan. Kung gusto nyo ilabas, pwede ko naman ilabas. Diba? Kasi yung mga tulong na yun is binigay mo yun dahil masaya ka. Hindi para i-post mo yun, para ipakita sa tao na tumutulong ka. Diba? So mas maganda na discreet ka lang, and then yung pagiging ganon is kumbaga, pag binigyan tayo ng yung magtitiwala at nagtiwala kayo sa akin, kumbaga, bibigay ko yung 100% na yung tiwalang binigay nyo sa akin is ibabalik ko sa inyo 100% na pagtulong ko. Yun lang ang mga katunayan ko. Tagal-tagal nating kaibigan, pero sa akin, Nagugulat ako sa ambush interview mo, Day. Sa akin, kasi syempre sa tagal-tagal ko, gusto ko makilala ka talaga nila na sa totoo lang, paano ka down to earth. Oo, sa totoo lang, nangangapa pa ako pagdating sa politika dahil alam ko marami pa akong dapat malaman, marami pa akong dapat knowledge na pumasok sa isip ko. Alam ko hindi ganun kadali But for me, everyday aral ako, search ako, tanong ako, Additional. Lahat ng mga Continuous kaibigan ko, continuous. Kasi alam ko yun, ibabato sa akin, ano alam mo sa ganito. Lahat naman po yun na pag-aaralan. Kung ang sayaw nga, hindi ka marunong, kaya mo maging dancers yun Kung ang kanta, hindi ka ganun kagaling kumanta, pero na pag-aaralan, di ba? Pero yung pagtulong mo sa kapwa is nasa puso mo. At kung yun ka na, hindi mo na kailangan i-search mo ngayon kasi ikaw, nasa puso't isip mo na. Magpapasalamat muna po kami sa owner ng Dax Bar and Grill, Sir Carl and Sir Christian. So, sila yung dalawang C doon sa Dax. So, maraming salamat doon sa food and place na Wait lang, tanong ko lang bakit Dax yung naisipan yung pangalan? DACC. So, di ba? Sir. Actually kasi yung mga
first letter ng name. First letter. Bali, ng, for ano, kaming Forty magkakabarkada. Wonder. Nice. Tapos, at the same time, medyo comedic rin siya. Oo, Kaya, maganda. Pag ay doon tayo sa dance. Kung ano siya, kung baka, catchy siya. Before pa namin na noon, in-interview na siya sa baba. talaga. Apat silang magkakaibigan Nice. na high school pa High lang school magkakaibigan. friends talaga. So, apat na lalaki. Parang banda sila. Tapos nagtayo ng ano. Pero maraming pong salamat sa pag-accommodate sa amin. Yes. Para sa mga hindi nakakalam, anong oras ba yung opening hours nyo dito? And Monday to Saturday o Sunday na siya? Or merong off ng isang araw? Open kami from 5 p.m. 5 to p.m. 2 a.m. Wow, from Monday okay. to Sunday. Nice. Monday to Sunday. At least alam na lahat, guys. Punta lang kayo dito sa Ducks Bar and Grill. And food park din to, so marami rin mga choices. May And inuman. may inuman at may video. banda. May video okay. Yung paborito, video okay. Yung mahilig na yung acoustic yan. Okay guys, maraming salamat, sir. And Sir maraming Christian salamat and din po sa Carl. pagpunta Salamat. and sa Thank you po. pag-vlog niyo po sa Opo. Ducks Bar Salamat and sa Grill. napakasarap na pagkain. Guys, quality. Sarap.